Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, dito po, na-reveal kung ano nga ba ang ginagawa ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Oh my gracious. Paldo, literal na paldo malala. Yung tipong inamin na mismo, dito mismo sa balitang to na walang ginagawa ang lawyer ni Vice President Sara Duterte kundi monitoring lamang. Ang ginagawa nila, nagmo-monitor lang. Yun lang yung ginagawa nila. Wala silang hakbang para nga po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi man lang nila masabihan yung kanilang kliyente na, VP, umattend ka na. VP, ganito na yung gawin mo. VP, ito na. Oo, malapit na. Wala silang ganon. Hanggang monitoring lang pala yung ginagawa. Sorry, ng abogado ni Vice President Sara Duterte. Paldo ha? Yung 16 paldo. Diyos mio. Anyway, pakinggan nyo tong video na to, mga minamahal. Samantala, yung defense team naman ni VP Sara dito sa impeachment, patuloy yung kanilang monitoring doon sa mga development na nangyayari sa impeachment case ni VP Sara at tiniyak nila yung kanilang kahandaan na depensahan yung pangalawang Pangulo oras na magsimula yung trial sa Senado. Ayan muna update, balik sa iyo. So, sa Senado, yun yung inaantay nila. Bakit kaya? Ako napapatanong, bakit kaya inaantay nila yung trial sa Senado? So, matik, alam na ng abogado ni Vice President Sara Duterte na may i-impeach. Gets ninyo? Alam na ng abogado ni Vice President Sara Duterte na mai-impeach itong si Sara Duterte. So that, ang ginagawa nila, monitoring na lang. Okay, titingnan natin ano nga ba yung panibagong activity, ano nga ba yung panibagong development. Titingnan nila, uy, ito na yung boto, 106 na, ito na yung boto, 200 plus na, 240 na. So, minomonitor lang nila. So, basically, alam na ng abogado ni Vice President Sara Duterte na mai-impeach nga itong kanilang kliyente. So that, 'di ba, binanggit na nila, pinaghahandaan na nila yung trial sa Senado. Biruin nyo sa Senado. Biruin nyo mga minamahal, gaano ba kadami ang inaasahan natin boto? Meron tayong nakita dito na inaasahang boto na humigit kumulang. Pakita natin sa inyo mga minamahal. 240 votes para sa impeachment. Hindi na makita dito pagdating ngayong Lunes. Sige, ito na lang. Yung kay Tere Ridon. Kasi mahalaga yung yung araw ng Lunes. Kay Tere Ridon na lang tayo kasi merong isang din na nagsalita na ang boto ni Sara Duterte ay maaring umabot sa 240. 'Di ba? Anyway, so dito muna tayo mga minamahal. Sa sinabi ni Tere Ridon. Okay. 15? Ano yung kahalagahan nung Monday na darating dito sa impeachment na pinag-uusapan natin? Well, alam ko rin mahalaga yung Monday kasi ito po yung magiging pangalawang pagkakataon na ma-impeach po yung pangalawang Pangulo. Sa ilalim po ng dalawang magkahiwalay pong Kongreso. Yung nakaraan na impeach siya, tingin ko, pagdating po ng darating pong Lunes, she will be impeached again. Meron na po tayong bilang na around 215. Kapantay po nito yung bilang nung nakaraang pong taon. At ito po ay lagpas ng 2/3 majority ng kabuuan po ng Kongreso. Yung binabanggit mong dalawang impeachment ay yung 19th Congress at saka ngayong 20th Congress. Tama po yun. So, unprecedented po yun, historic po. Ito pong mangyayari po sa darating pong Lunes. Hindi naman to world record. So, sana hindi daw to pang world record? Ulit nga. Hindi, world record siguro. Dalawang impeachment, same numbers ng mga nag-impeach. Pwede. 19, 215. Pagkat may humabol, 20th Congress, sabi ni Kong Terry, 215 ulit. Di ba? Pero kung hindi pa tapos na tapos to dahil kahapon po namin ito binanggit. So, ang inaasahan ho natin pagdating po ng Lunes, may ilang araw pa naman para madagdagan pa ho yung bilang. So, tingin ko lagpas sa 215 po itong magiging uling tala ng pong boto sa araw po na yun. So, lagpas, 215. May nakita ko kanina, I forgot, na aabot ng 240 votes.
itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, sa aking basa lang ha, malabo na talaga na mailigtas pa itong si Sara Duterte dito sa impeachment sa House of Representatives. Ngayon, dito sa Senado, may chance na makaligtas itong si Sara. But then again, 50-50. Kasi actually, kailangan nilang mag-convene. 'Di ba, mga minamahal? Pero ang ginagawa kasi ng ibang mga crooks ni Sara Duterte, kasi parang ganito yung nangyayari eh. Nawawala na yung essence, 'di ba, ng Senado at yung Kongreso okay pa eh. Nawawala na yung essence ng Senado. Bakit? Kasi yung Senado, 'di ba, nakamarka sila bilang tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino, bilang taga-boses sa mamamayang Pilipino. Pero ang nangyayari, meron silang kanya-kanyang kinakatigan. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, the only work of Congress and Senate is to stand firm. If they don't, ibig sabihin, hindi sila para sa politika, hindi sila para sa bayan, hindi sila para sa mamamayang Pilipino. Kasi ang nangyayari, meron silang kampi-kampihan, which is mali. 'Di ba? Yung kampi si ganito, kampi si ganyan, kampi si eto, kampi si ganyan. Hindi po tama 'yon. Gets niyo mga minamahal na mayroon kang kinakampihan. Sobrang malaking mali. Nakakampihan mo si ganito, kakampihan mo si ganyan, na dapat sana dito tayo nakafocus. Yung focus natin is sa mata ng batas, sa mata ng Pilipino. Pero sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, makakaalaman yan ngayong 2028 election. Hindi na nga nakatulong yung pag-announce ni Sara Duterte na tatakbo siya, dinagdagan niya pa ng another problem. Pang Guinness Book of World Record kaya to. Itong ginawa ni Sara Duterte, pang Guinness Book of World Record. Paano natin nasabi, mga minamahal, na pang Guinness Book of World Record itong impeachment ni Sara Duterte? Kasi 2 years, sunod-sunod, na-impeach, mai-impeach itong si Sara. Kaya nga magtataka tayo, ba't sa Senado hindi siya ma-impeach? Meron bang maleta dyan? Tanong lamang po. Gets ninyo, mga minamahal? I'm not against kay Sara Duterte as a person, pero against ako sa mga ginagawa niyang paglalamyerda, imbis na tumutulong, 'di ba? Yung ang hilig niyang mambardagol, ang hilig niyang gumawa ng issue instead na magtrabaho, magtulungan sila. 'Di ba? Yun naman dapat eh. Kaso wala. Imbis na tumulong, nang-iinis, nang pipikon pa itong si Sara. Again, mga minamahal, diba? Mukhang wala ng pag-asa itong si Sara Duterte. It's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.